Punong-puno ang Session Road sa Baguio City para sa pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong taon. Alamin kung sino-sino ang mga dumalo sa report ni MJ Modihar live. MJ, magandang gabi. Almar, magandang gabi mula dito sa Baguio City. Tama ka niyan, napaka-enjoy kaninang hapon ang parade dito sa selebrasyon ng Chinese New Year sa Baguio City na dinuluhan ng marami natin ng mga kababayan. Di magkamayaw ang tao nitong Miyerkules ng hapon sa kabaan ng Session Road dito sa Baguio City. Mapabata, matanda, pamipamilya at pababarkada, lahat masayang nakiisa sa Chinese New Year Parade. Taon-taon inaabangan ang parada dito sa Baguio City kung saan ang lahat ng mga lokal mula sa iba't bahagi ng Baguio, mga taga-Benguet at mga karating lugar ay nagpupunta para makisaya. Pinangunahan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang selebrasyon. Guest of honor naman si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Qian. Game na game naman ang dalawang opisyal sa pamimigay ng goodies sa mga manonood. Masaya talaga to. Saka yung mga tao talaga lumalabas. Yes. Local to, mga local to. It's a very wonderful feeling, very impressive. I really love the city, love the people here. Aktibo ring lumahok ang Chinese community ng Baguio sa parada. Hindi nagpahuli ang selebrasyon sa syudad sa mga pagdiriwang sa Banawe sa Quezon City at Binondo sa Maynila. Dumalo rin ang Association for Philippines-China Understanding o APCU. Ito ang nakakatuwa rito kasi ito ay sanction ng local government ng Baguio. For the past 27 years, tuloy-tuloy po itong ginagawa. Ayon kay Attorney Raul Lambino na chairman ng APCU, malalim ang pagkakaibigan ng China at Pilipinas at makikita ang malapit na ugnayan sa ganitong mga aktibidad. This is the only city or the only province in the Philippines na merong active participation ng local government. Napakalaki nitong celebration na ito. It's the biggest celebration of the Lunar New Year. Para sa Baguio City Government, magandang pagpapatuloy ng magandang samahan ng syudad at ng Chinese community para sa pag-unlad ng lahat. Alam mo naman, kailangan natin, when we talk about progress and development, kailangan talagang may inclusivity dyan. Dapat walang discrimination. At isa sa mga talagang very strong partners namin sa growth and development dito yung Filipino-Chinese. Wish you, everyone here, have a joyful Spring Festival. Happy Chinese Lunar New Year. 恭喜发财，新春快乐！谢谢 ，Thank you。 Yes, Almar, hindi pa nga tapos ang celebration dito at salukuyang nagpe-play yung lupang hinirang dahil hindi pa tapos yung mga aktibidad at maya-maya ay makakausap natin ang ilan sa mga representatives ng business group at ng taga-APCU dahil ang aktibidad dito sa Baguio at mga karating lugar ay hindi matatapos ngayong gabi. Katunayan, mas marami pang event ang mangyayari simula bukas. At kasama natin ngayon, Almar, ang chairman ng APCU, si Attorney Raul Lambino. Attorney, hindi pa pala tapos ang selebrasyon ngayong araw? Magandang gabi, Edmar, at magandang gabi sa ating mga kababayan. Kasalukuyan ngayon na nag-uumpisa yung programa dito sa Chinese New Year celebration sa Baguio City. Tinatawag din natin itong Spring Festival or Lunar New Year. At ito ay isang kultura na dito sa Asia nagmumula. At ito ngayon, yung ginagawa sa Kutil Supreme dito sa Baguio City, ito ngayon yung formal program pagkatapos ng mahabang parada kanina na inabot ng mga 4 na oras yung parade. Magmula doon sa Upper Station Road, pababa ng Lower Station Road hanggang Magsaysay Avenue, hanggang Harrison Road, hanggang Burnham Park. So, alam po ninyo, itong Spring Festival celebration, ito yung umpisa ng pamumulaklak ng mga bulaklak at pagtatanim ng mga tinatawag nating mga agricultural crops. Kaya malaking bagay ito para sa atin dito sa Asia. At ang China, sila ang namumuno sa ganitong klaseng celebration. Dalawa itong festival na ito, itong Spring Festival, itong buwan ng tinatawag ni Chinese Lunar New Year. Nag-uumpisa yan ng mga February, taon-taon. At yung pangalawa naman ay yung Mid-Autumn Festival na nangyayari naman yan ng last week of September hanggang first week of October. So,
tayo, itong kulturang ito ay nasaksiyan natin dito sa Pilipinas dahil sa pagpunta ng mga Chino dito more than 600 years ago or maybe 1,000 years ago, ay ginagawa na natin ito sa Pilipinas at ngayon lang naging mas formal at mas tatawagin natin, mas magarbo at mas maganda yung mga celebration. So nakita natin yung katuwaan ng mga kababayan natin dito sa Baguio, sa Northern Luzon. Ito ang pinakamalaking paradang nagaganap sa Baguio City. Mas malaki ito kaysa sa tinatawag nating Panagbenga, yung Flower Festival na susunod naman po yan sa mga buwan ng Marso, nagaganapin dito sa Baguio. Pero sa dami ng tao na sumasaksi o dumadalo dito sa Spring Festival Celebration or Chinese New Year Festival dito sa Baguio, ito ang pinakamalaking okasyon na nagaganap dito. For the past 27 years, maliban lamang nung nagkaroon ng pandemic, ay taon-taon ginaganap ito sa Baguio. At yung ating organisasyon, yung Association for Philippines-China Understanding, ay aktibo na involved dito sa selebrasyon ng Spring Festival sa Baguio at pati na rin sa mga ibang syudad dito sa ating bansa. Sir, uling tanong, anong paglilinaw ng APCO sa issue po ng West Philippine Sea na para sa iba nating kababayan, ang tingin nila sa China po ay kalaban at nangaagaw po ng teritoryo? Attorney. As lagi nating sinasabi kasi na, well, ang APCO ay isang organisasyon na nagpapatatag at nagpapalawak ng people-to-people exchange o ugnayan ng mga Chino at mga Pinoy para mas maintindihan natin kung ano yung mga karakter o dapat na matutunan natin sa mga kapwa nating mga Asyano katulad ng mga Chino at yung mga kultura na pwede natin mapag-aralan sa China at pati rin sila gusto nila mapag-aralan yung kultura natin dito sa Pilipinas. So, yun ang pangunahing misyon o radikain ng APCO, yung Association for Philippines-China Understanding. Itong APCO ang organisasyon na nakatulong para maitatag yung diplomatic relations ng Philippines and China noong 1975. Kasi yung APCO na itatag ito noong 1972. At nung wala pa tayong diplomatic relations, nagkaroon ng ugnayan ng mga Pilipino at mga Chino upang maging magkaibigan ang bansa natin. At natupad yan noong 1975 at for more than 50 years ay magkaibigan ang People's Republic of China at ang Republic of the Philippines. At ang ugnayan natin dito ay malawak. Hindi lamang po sa usaping pangkultura, edukasyon o kaya'y dito sa ekonomiya, kung hindi marami po tayong mga ugnayan with China. Pag pinag-usapan po natin yung ugnayan na lamang po sa ekonomiya o kaya'y sa kalakal o negosyo, ay mahigit $60 billion yung taon-taon na trade relations na nagkakaroon tayo ng pagbahagi sa China. Nakapagbenta tayo ng mga produktong galing sa Pilipinas, bumibili rin tayo ng maraming produktong galing sa China. Mas lamang ang China dito sa bagay nito, more than 44 billion, kung hindi ako nagkakamali, worth of goods ang binibili natin sa China. At tayo naman po ay nakakapag-angkat ng mahigit mga $14 billion na mga Philippine goods na dinadala natin sa China. So, yung relasyon natin sa China ay hindi po yan dapat na ilimita lamang po doon sa problema na tinatawag natin dyan sa disputed areas or sovereign areas or sovereign rights na West Philippine Sea. Kasi yung dispute na ito o itong hindi pagkakaunahan nito, may claim ang Pilipinas, may claim din ang China, may claim din ang Malaysia, may claim din ang Vietnam, may claim din yung mga ibang mga bansa. Pero hindi po nagtatapos yung ugnayan dahil lamang po sa mga hidwaan o kaya hindi pagkakaunawaan kung sino talaga ang may karapatan o pagmamayari ng mga tinatawag natin mga maritime zone areas. Ang mahirap po kasi, marami sa mga opisyal ng pamahalaan, lalong-lalo na itong mga nakaupo sa kasalukuyan ngayon, hindi yata nila masyadong naiintindihan yung kahalagaan ng geopolitics and foreign relations. At ginagamit nila yung mga maling mga naratibo na lalo tuloy pinag-iinit yung damdamin ng kapwa Pilipino at ginagamit nila itong isyong ito para mai-advance yung kanilang sariling political agenda o kaya agenda ng kung sino man kung nag-uudyok po sa kanila. Pero dito sa atin, maliwanag po yung posisyon ng APCO dito, maliwanag yung posisyon ko bilang isang abogado at bilang isang Pilipino na wala tayong bibitawan o kaya ibabahagi o ipamimigay na teritoryo ng Pilipinas o kaya itong tinatawag nating mga karapatan po natin dyan sa West Philippine Sea o South China Sea. Pero hindi rin po natin maialis ang katotohanan na sa paningin din po ng ibang bansang tulad ng China, Malaysia, Vietnam, Indonesia o kaya Taiwan na
meron din silang sinasabing karapatan dyan. So itong hidwaan na ito ay mapag-uusapan sa pamamagitan ng dialogo at komunikasyon. At hayaan po natin yung tamang sangay ng gobyerno na dapat po ang nagsasalita dito at walang iba po yan kung hindi ang Department of Foreign Affairs na hindi po dapat makikialam itong mga politiko o kaya mga opisyal ng gobyerno na hindi naman po masyado nakakaintindi kung ano talaga ang kahalagaan ng geopolitics at sa foreign relations. Yun ang masakit Kasi pag nagsalita itong mga opisyal natin dito sa gobyerno, lalong-lalo na pag insultuhin mo yung pinuno ng isang bansa, ay masasaktan. Masasaktan po yung bansang yon at magre-react po sila at lalong lalala ang sitwasyon. So, ang ating sinasabi, hayaan natin ang Department of Foreign Affairs natin. Magagaling naman po yung mga opisyal po natin dyan sa Department of Foreign Affairs, pamumuno ni Secretary Teresa Lazaro, at yung mga iba pa pong mga opisyal po dyan, na sila dapat ang manguna sa pagsasalita kung ano ang dapat gawin. Hindi po yung mga propaganda, optics dito, artificial intelligence gagamitin, caricature, etc., pang-iinsulto sa leader ng ibang bansa. Dahil masakit po yun sa kanila. At kung gawin din po nila yan sa ating mga leaders dito, masasaktan din po tayo bilang mga Pilipino. Maraming salamat, Attorney. Yan po si APCO Chairman, Attorney Raul Ambino. Yan ang latest. Almar, balik sa inyo sa studio. Salamat MJ sa iyong live report mula dyan sa Baguio City.